Kumusta po mga boss? Welcome po muli sa Jsonic TV. Bali ang gagawin ko po ngayon ay isang washing machine with dryer. Yung dryer naman po nito ay okay naman daw sabi ng may-ari. Bali ang problema lang nito yung kanyang washing. So testing natin to. Kasaksak na po yan sa 220 outlet. Ayan. Then alamin natin kung ano ang problema. So i-set ko lang tong kanyang timer para malaman natin. Yan, narinig ko naman parang gumana naman yung motor niya. Yun, bali yung pinaka pulsator niya or kung sa electric fan pa yung LEC niya ayaw umikot. Bali hindi sumasabay sa pag-ikot ng motor. So yun ngayon ang aalamin natin, bali titingnan natin sa ilalim. Alamin natin kung ano ang problema. Bali yan po, natanggal ko na yung cover. Ito agad ang bumungad sa atin, yung belt ng washing ay nasa lapag na. So bakit kaya ito natanggal? I-check natin yung kanyang gearbox. Baka may part dito na natanggal o lumuwag. Ayan. Tingin ko wala naman. Dito naman sa pinaka pulley sa may motor. Pang okay din naman. Mahigpit pa yung pagkakakabit. So bakit kaya natanggal? Double check ko lang dito sa gearbox. Yan, okay naman. So, subukan ko na lang ibalik uli itong kanyang belt. Then, obserbahan natin, paikutin natin kung wala namang magiging problema. So, chinek naman natin yung gearbox, saka yung pulley ng motor, okay pa naman. Yung alignment, okay rin. Wala namang parte na lumuwag o natanggal. So ibalik ko na lang yung belt para masubukan natin at obserbahan. A few moments later. Bali ayan po, naikabit ko na yung belt niya. Tingin ko naman mahigpit pa naman siya. Hindi pa naman maluwag yung belt. Ayan, medyo matigas pa rin kung mano-manuhin natin ang pag-ikot. Itong kanyang gearbox, okay naman din, hindi naman maalog. Bali nakafix pa rin siya. So naiwagaan na ako paano nakalas yung belt na yun nang hindi sinasadya. So subukan natin ng may kuryente tapos obserbahan natin para makita natin kung makakalas pa ba yung belt o hindi na. Pero sana okay na, sana hindi na makalas para may balik na natin sa may-ari. Bago po pala natin siya subukan ng may kuryente, tanggalin muna natin itong kanyang pulsator para ma-check na rin natin kung maayos pa yung pagkaka-screw nito at malinis na rin natin yung ilalim. So tanggalin ko lang yung cover sa gitna. Ayan, tanggal na. So yung screw niya, tanggalin din natin yung nasa gitna. Ito, itong part na to. Screw sa gitna. So, uy. Medyo maluwag na nga, hindi man lang tayo nahirapan na tanggalin mga boss. So maluwag na rin nga yung screw niya. Pero tanggalin na lang muna natin din para malinisan natin yung ilalim ng pulsator bago natin siya kabit ulit at subukan. So tama nga hinala ko, maluwag na rin yung screw ng pulsator. So ayan po, natanggal ko na yung pulsator. Marumi na rin yung ilalim ng pulsator. Saka yung pinalalagyan niya, yun, itim na rin. So linisin muna natin yan bago natin ibalik yung pulsator at subukan natin ng may kuryente. So i-screw lang natin ng mahigpit yung pulsator para siguradong maayos yung kanyang ikot. Okay? Ayan po, naibalik ko na yung pulsator niya. So ito yung pinaka-screw niya, hinigpitan ko na rin mabuti yan para hindi na siya basta-basta na luluwag. Ibalik ko na rin itong pinaka-cover sa gitna. So, paano nga ba yun? Nakalimutan ko na yata. Teka. Ano ba yun? Ayun. Dumilim. Ba't dumilim? Nawala yung ilaw. Oh, no! Hindi ko makita. Ayun. So, dito, ayan. Pindutin natin yan. Yun, okay. Ayos na. Sabit na. So may konting play talaga yan pag pinipihit natin. Yan, so pwede na natin siyang subukan ng may kuryente. Try natin.
Plug natin sa 220 outlet. Ito po, ayan. So, adjust natin yung timer kahit mga 3 minutes lang. Ayun. Ayos. Umana na siya. Umikot na yung pulsator niya. Ayan o. So, okay na po ito. Pero obserbahan pa rin natin. Tingnan natin sa ilalim yung belt. Kung may indikasyon ba na kakalas pa o hindi na. So, i-check din natin uli yung ilalim para malaman natin kung okay na ba talaga siya. So, ayan po, obserbahan natin. Bali, gumagana na siya. Tingnan natin kung meron bang magiging dahilan para kumalas uli yung belt. So, tingin ko naman, okay naman yung ikot niya. Wala namang kakaibang nakikita. Yun. Dun sa may motor niya, sa may pulley, mukhang okay din naman. Ayan po. So, tingnan natin uli doon sa loob, sa pinaka-pulsator. Ayan po, maayos pa rin naman yung ikot niya. Forward, tsaka reverse. Yun, umiikot pa rin naman na maayos. So, yun lang po, hindi ko lubos maisip kung paano nakalas yung belt dun sa kanyang gearbox sa papuntang motor. So, kung meron po kayong idea bakit po nakalas yun, pwede nyo naman po i-comment dyan sa ating comment section sa ibaba. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunood ng J-Sonic TV.